Kamakailan lang ay ating ibinalita na ino-offer ng Hanwha Defense ng South Korea sa ating bansa ang kanilang pinakabago at isa sa pinakamalakas na ballistic missile na kung tawagin ay CTM-ASBM Anti-Ship Ballistic Missile na inaasahang matatapos ang development sa taong 2027. Mariing ino-offer ng defense company ang missile na ito dahil ito umano ang kinakailangang sagot ng Pilipinas sa ating problema sa seguridad sa West Philippine Sea at sinasabing may range ng nasa 160 kilometers ang missile, ngunit pwede pa itong mas lumawak pa dahil hindi pa tapos ang development ng naturang armas na ito. Kasamang ino-offer ng South Korea ang ballistic missile sa kanilang K239 Chunmoo rocket system na nagsisilbing launchers ng mga ito at sinasabing ino-offer ang Chunmoo para sa ating Philippine Army. Sinasabing bawat isa nito ay nagkakahalaga ng nasa $22 million o nasa lagpas 1.2 billion pesos, ngunit kasama na sa package nito ang missiles, training at maintenance support para sa mga launchers at kayang-kaya ito ng budget ng ating bansa. At sa balita na ito, mukhang hindi nagustuhan ng Chinese government ang patuloy na pag-offer ng Hanwha Defense ng kanilang mga armas sa Pilipinas matapos bagsakan ng sanctions ng bansang China ang mga kumpanya na nasa ilalim ng Hanwha na konektado sa Amerika at kahit sabihing hindi man ito direktang konektado sa ating bansa ay mukhang isa itong babala sa Hanwha ng South Korea. Inaasahan din na makakatanggap ng babala mula sa China ang patuloy na pagbenta ng Hanwha ng kanilang mga armas sa Pinas, lalo na ang mga anti-ship ballistic missile na magiging malaking banta sa Chinese vessel sa West Philippine Sea. Pati ang Hyundai Heavy Industries ay naapektuhan din sa sanctions na ito dahil bumaba din ang kanilang presyo ng stock sa merkado at ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea ang gumagawa ng mga bagong warships ng Philippine Navy. Maliban sa mga anti-ship ballistic missiles, marami pang ibang ino-offer at mga biniling defense equipment ang Pilipinas mula sa Hanwha, tulad na lang ng mga naka-install na combat management system na siyang kumokontrol sa lahat ng sensors at mga armas ng ating mga bagong vessels tulad ng Rizal-class frigate, mga Miguel Malvar class frigate, at Raha Sulaiman class offshore patrol vessels, at ang Hanwha ang nag-install ng mga sistemang ito. Isa din ang Hanwha Ocean naman sa mga sinasabing nag-offer sa bagong guided missile frigate project ng ating Philippine Navy na kung saan kanilang in-offer ang Ocean 4300 frigate na sa aking opinyon lamang ay isa sa pinakamaganda sa lahat ng ino-offer dahil sa mas heavily armed ang warship na ito at makikita din ang magandang disenyo nito. Kaya nitong magdala ng nasa 32 cells na vertical launching system na paglalagyan ng missiles ng warship at armado ito ng mas malaking 127mm naval gun kaya mas malakas ang firepower ng mga Ocean 4300. Kapansin-pansin din ang kakaibang radar nito, ngunit hindi pa sinabi kung ano ang specs ng naturang equipment. At ang panghuli sa pinaka-agresibo talagang ino-offer ng Hanwha sa ating bansa ay ang kanilang Ocean 1400 PN submarine na kanilang dinisplay din sa isang exhibit sa Maynila at nagpunta mismong executives ng Hanwha Ocean upang i-offer ang submarine sa ating Philippine Navy. Sinasabing dinisenyo ang variant ng submarine na ito para mas mapadali ang maintenance at bagay na bagay ito sa ating Navy dahil unang beses magkakaroon ng bansa ng mga submarine. Hindi rin naman ito papahuli pagdating sa armas dahil kaya nitong magdala ng nasa 14 na torpedoes na magiging weapon nito sa mga kalabang submarines at hindi na sinama pa ang vertical launching system sa offer na paglalagyan sana ng missiles ng Ocean 1400 dahil nasa 97 billion pesos lamang ang budget ng ating Navy. Medyo matindi nga lang ang kalaban din ng Hanwha sa proyektong ito dahil nakikipaglaban ito sa naval group ng bansang France na kung saan nag-offer naman ang kanilang Scorpion submarines na sinasabing mas angat kumpara sa Ocean 1400 at maraming bansa na rin ang gumagamit ng submarine na ito.
Sa ngayon, inaasahang mas marami pang i-offer ang Hanwha para sa ating bansa, lalo na sa ating Philippine Navy, at inaasahan rin na pag-iinitan nito ng bansang China dahil na rin sa pagtulong nito na mapalakas ang ating hukbong sandatahan. Samantalang sa isa pang balita, pagdating naman sa ating Philippine Army, inihayag ng Max Defense na dumating na pala sa bansa ang mga bagong Kunduz Armored Combat Earth Movers na kanilang in-order mula sa Turkish company na FNSS sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Nasa 6 na ganito ang in-order ng Army ayon sa Max Defense at gumastos ang bansa ng halos 1.2 billion pesos sa proyektong ito at magagamit ang mga armored vehicle na ito sa paggawa ng mga pangdepensa ng ating Army, pati na rin sa pag-bulldoze ng mga harang sa gitna ng gyera dahil hindi tinatabla ng maliliit na armas ang bulldozer na ito.